Para sa isa pang retired justice, walang lugar sa konstitusyon ang sinasabing civilian-military junta. Sa gitna ng umano'y destabilization efforts, tukoy na rin daw ng DILG ang nasa likod nito. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Labag sa saligang batas ang civilian-military junta. Giit ni retired Justice Antonio Carpio, malinaw ang line of presidential succession sa 1987 Constitution at ito ang dapat sundin. There is a succession in the Constitution that has to be followed. There is no place for a military civilian junta because that would be unconstitutional. Paliwanag ni Carpio, sa ilalim ng konstitusyon, hindi magkakaroon ng gap sa succession. Anya, kapag parehong nagbitiw sa pwesto ang presidente at vice-presidente, ang Senate President ang otomatikong uupo bilang acting president hanggang sa magsagawa ng eleksyon sa loob ng 60 araw. Kung maikli raw ang panahong ito para maghalalan, maaari itong palawigin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng batas. Umugong ang junta rumors sa kasagsagan na rin ng malawakang korupsyon na naungkat sa flood control scandal. Kahit si Senate Pro Tempore Panfilo Lacson, umaming siya ay nakatanggap ng offer mula sa retired generals na sumama sa junta at ito'y kanya na ring tinanggihan. Pareho kasi sila ng pananaw ni Carpio. Sa gitna ng panawagang bawiin nila ang suporta sa kasalukuyang administrasyon, una na ring sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi makikinabang ang bansa sa anyay unconstitutional means na ito, lalo't ipit din ng Pilipinas sa territorial dispute laban sa China. Kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari, na shortcut, no? Ang makikinabang lang dito is China. No? So kawawa naman ang Pilipinas. For us, ang pinaka-importante ngayon is the stability of our country. Sa parte ng Philippine Coast Guard, wala raw silang natanggap na offer na bumaliktad sa kasalukuyang administrasyon. We are only 35,000 weak, so we can create a dent in any political circus. So walang ganong nag-approach sa amin. We are insignificant in this scheme of things. Kahapon, ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na tukoy na nila ang mga nasa likod ng destabilization efforts. Walang pinangalanan ng kalihim pero kabilang daw dito ang mga retired o semi-active politicians. Minomonitor na raw ito ng security at intelligence units at sa ngayon ay hindi cause for alarm. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.